Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version, Episode 18, Paano maging estudyante ng Kabbalah. Ang pag-aaral ng Kabbalah ay kapansin-pansing nagbago sa paglipas ng mga taon. At hindi lang sa pagbubukas ng minsang misteryoso at lihim na karunungan sa masa. Ang mga kabalista ay konektado sa pinaka-technological na pag-unlad at media savvy na mga paraan. Ang resulta, ang mga aklat, guro at grupo na kinakailangan upang ang sulit na pag-aaral ng Kabbalah ay madaling mahanap ngayon. Ngayon, maaari kang pumunta mismo sa mga tunay na pinagmulang teksto ng Kabbalah mula sa iyong sariling tahanan at sa iyong sariling wika. Maaari ka rin makahanap ng isang guro at isang virtual na grupo kapag dumating ka sa puntong iyon sa isang spiritual na pag-unlad. Sa episode na ito, matututunan natin kung paano gamitin ang pag-aaral at ipamuhay ang Kabbalah sa modernong paraan habang nananatiling tapat sa karunungan sa tradisyonal na mga teksto. Araw-araw ay isang open house day. Mula sa mga unang Kabbalist, sina Adan at Abraham, sa pamamagitan ng pagsulat ng The Book of Zohar at hanggang sa Middle Ages, ang Kabbalah ay pangunahing naipasa sa pamamagitan ng bibig. Pangunahin ang mga kabalista, binahagi nila ang kanilang mga espiritual na karanasan sa isa't isa nang matuklasan nila ang mataas na mga mundo. Kasabay nito, ipinagbawal ng mga kabalist ang pag-aaral ng Kabbalah sa mga taong hindi pa handa para dito. Maingat nilang tinatrato ang kanilang mga mag-aaral upang matiyak na sila ay nag-aaral sa tamang paraan at sinadya nilang limitahan ang bilang ng mga mag-aaral. Bagamat ginawa natin ang punto na ang pag-aaral ng Kabbalah ay bukas sa lahat, hindi natin isinalaysay kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng Kabbalah ngayon. Sa mga Kabbalist, sa katunayan, malawak na pagpapakalat na ang karunungan ng Kabbalah ay kinakailangan. Gaya ng ano pa mang bagay, yan ang dahilan ng napakalaking interes sa Kabbalah ngayon. Ang dahilan kung bakit kinakailangan ng pagpapakalat ay ang Kabbalah ay nakabatay sa pangailangan ng lahat ng kaluluwa na maiwasto at binibigyang halaga ang kolektibo. Mas marami ang bilang ng mga tao na nag-aaral ng Kabbalah, mas malaki ang kabuuang epekto. Kapag nag-aaral ang mas maraming tao, ang dami mismo ang nagpapabuti sa kalidad ng pag-aaral. Ang pag-aaral sa gabi ng kalahating oras o isang oras ay sapat na dahil milyon-milyon, kung hindi bilyon-bilyon, ng iba pang mga tao na ang gumagawa ng pareho. Ang lahat ng mga taong ito ay nagiging espiritual na konektado kahit na hindi nila ito nararamdaman. At ang masa ay may epekto nito sa buong mundo. Maging ang maliliit na pagbabago sa milyong-milyong tao ay nagbubunga ng malaking pagbabago para sa kabubuti ng lipunan sa kabuuan. Bilang resulta, ang pamamaraan ngayon ng Kabbalah ay nakakaakit sa pag-aaral sa madla at hindi sa ilang ultra-dedicated lang na mga estudyante nag-aaral sa madaling araw na oras ng umaga. Pag-aaral ng may tamang layunin. Dalawang bagay lamang ang kailangan upang mapag-aralan ng tama ang Kabbalah: ang pagnanais na mapabuti ang iyong buhay at mahanap ang kahulugan nito, at ang tamang pagtuturo. Ang tamang pagtuturo ay nakakamit sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, mga tamang aklat. Pangalawa, ang tamang guro. At ang pangatlo, ang tamang grupo. Ang taong nag-aaral ng Kabbalah sa tamang paraan ay umuunlad ng hindi pinipilit ang sarili. Hindi maaaring magkaroon ng pamimilit sa espiritualidad. Ang layunin ng pag-aaral ay upang matuklasan ang koneksyon sa pagitan ng mag-aaral at kung anong nakasulat sa mga aklat. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ng mga Kabbalist ang kanilang nararanasan at nakamit.
Ito ay hindi upang ibigay kaalaman sa kung paano binuo at gumagana ang katotohanan tulad ng sa agham. Ang layunin ng mga teksto ng Kabala ay lumikha ng pangunawa, asimilasyon at pakiramdam ng espiritual na katotohanan. Kung ang isang tao ay lalapit sa mga teksto upang makakuha ng espiritualidad, ang teksto ay nagiging isang pinagmumulan ng liwanag, isang pwersa ng pagwawasto. Ngunit kung sila ay lalapit sa mga teksto upang makakuha ng kaalaman, ang teksto ay magbibigay ng impormasyon, ngunit wala ng higit pa. Tinutukoy ng sukatan ng panloob na pangangailangan ang sukat ng lakas na mapupulot ng isang tao at ang bilis ng pagwawasto nito. Kung ang isang tao ay nag-aaral sa tamang paraan, sila ay tumatawid sa hadlang sa pagitan ng mundong ito at ng espiritual na mundo. Papasok sa isang lugar ng panloob na paghahayag. Kung hindi ito makamit na mag-aaral, ito ay tanda ng hindi sapat na pagsisikap sa kalidad man o dami. Ito ay isang tanong ng dami ng pag-aaral, ngunit ang focus ng mga intensyon ng mag-aaral. Siyempre, ang pagtawid sa hadlang ay hindi man nangyayari ng magdamag, ngunit ito ay dapat na resulta ng pag-aaral. Ang pagsulong sa Kabala ay hindi nangangahulugan ng pag-iwas sa mga kasiyahan upang ang pagnanasa ng isang tao ay hindi mag-alab. Isa pa, isang pagkakamali na maniwala na sa pamamagitan ng pagiging magalang at mabuting asal ay makakamit mo ang espiritualidad. Ang pagwawasto ay hindi nagmumula sa maling pagkukunwari ng pagwawasto. Walang pagpipilit sa espiritualidad. Ang paraan ng Kabala ay ganap na tinatanggihan ng anumang anyo ng pamimilit. Kung nakakaranas ka ng anumang panlabas na panggigipit mula sa iba o anumang obligadong tuntunin o regulasyon, ito ay isang senyalis na ang aksyon ay hindi nilayon ng mas mataas na mundo, ngunit sa pamamagitan ng ego ng isang tao. Ang pag-aaral ng Kabala ay nagpapataas ng ating pagnanais para sa espiritualidad na nagdadala sa atin na mas gusto natin ito kaysa sa materialismo. Pagkatapos, kaugnay ng ating espiritualidad, nililinaw natin ang ating mga hangarin. Bilang resulta, sa halip ay aatras tayo sa mga material na bagay o hindi, depende sa ating pagkahumaling o pangangailangan para dito. Walang ermitanyo sa Kabala. Ang Kabala ay nagbago hindi lamang sa kung sino ang maaari o hindi makapag-aral, kundi pati na rin sa mga gawin nito. Tulad ng kung maalala natin mula sa ikapitong episode, ang ilan sa mga orihinal na Kabalist tulad ni Rabbi Shimon Bar Yochai ay ang mahalagang mga ermitanyo. Ngunit kahit iyon ay hindi dahil pinili nila na pamumuhay na iyon, dahil sila ay inuusig o pinagbawalan na makisali sa Kabala. Ang ari, halimbawa, ay isang mayamang mangangalakal nang dumating siya bilang isang Kabalist sa Safed. Ang mga haring David at Solomon ay hindi mahirap o ermitanyo, gaya ng alam nating lahat. Ngunit sila ay dakilang mga Kabalist. Si Rav Ashlag halimbawa ay naniniwala na sa manumanong paggawa. Nang dumating siya sa Israel mula sa Poland, nagdala siya ng mga makina para sa pagproseso ng balat. Gusto niyang magsimula ng paggawaan ng balat, magtrabaho sa araw at mag-aral sa gabi. Dinala din niya ang kanyang mga anak sa ganitong paraan, na ang kanyang panganay na anak na si Baruch Ashlag, na humalili sa kanya ay naging 18. Pinapunta siya ni Rab Ashlag upang magtrabaho bilang isang construction worker. Siya rin ay nagtatrabaho sa araw at nag-aaral sa gabi. Gayunpaman, mayroong isang kontradiksyon na kinakaharap ng sinumang sumusunod sa Kabala.
Sa isang banda, ang buhay sa lupa ay walang kabuluhan at ang isang seryosong kabalis ay hindi nagbibigay ng kahalagahan dito. Sa kabilang banda, kinakailangan ng kabala na mamuhay sa loob ng laman at maramdaman ito. Maraming mga turo at relihiyon sa mundo ang nagsasalita tungkol sa abstinence o pag-iwas. Na kapag ang isang tao ay binabawasan ang mga kasiyahan sa katawan at kung mas ibinubukod ng isang tao ang sarili, ay mas mabuti ito para sa espiritual na pag-akyat. Iminumungkahi ng kabala ang kabaliktaran, na iwanan ang mga makamundong bagay at makalupang bagay kung ano sila. Itigil ang pagkakalat sa iyong katawan at sa mga gawin nito, at harapin lamang ang punto sa puso. Sa halip na magtrabaho upang bawasan ang iyong mga pagnanasa, ang kabala ay nagmumungkahi na iwanan mo ang mga ito dahil ang pagpigil sa pisikal na pagnanasa ay hindi magwawasto sa iyong kaluluwa. Hanggang sa muli ng Kabala Podcast, the Filipino version, maraming salamat.